Mga kaibigan, nabiyayaan po tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isang simpleng sikat na mambabatas na si Ginoong Teodoro Teddy Casimio ng Bayan Muna. Simpleng sikat dahil hindi siya nagnanakaw, hindi bumibili ng boto at hindi maluho sa sarili. At ang tanging nasa isip at puso ay kung paano makagawa ng batas para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Ating kinuha ang kanyang opinyon at paninindigan sa mahahalagang issue ukol sa People's Mining Bill, Halaor Dam at ang kanyang planong pagtakbo sa Senado sa darating na halalan 2013. Mining Bill po yung People's Mining Bill. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa Committee on Natural Resources sa Kongreso. Hindi pa uli nag-i-schedule ng hearing tungkol dito. Pero syempre pinaghahandaan natin at ina-intay natin na magpa-schedule ng panibagong hearing tungkol dito. So, nasa ganung status. Dalawang bagay. Ang main concern natin yung safety. Dahil nga lumalabas na mismo sa ulat ng MGB at iba pang mga ahensya na may mga fault lines, no? Doon sa, kung hindi man doon mismo sa area, malapit sa lugar, no? At mismo yung mga kwento ng mga mamamayan doon na kaunting ulan at kung may lindol, talagang apektado yung lugar. So I think that is the main concern, na yung safety. At pangalawa, syempre, yung impact nito sa kalikasan, and then yung usapin din ng ano yung magiging epekto nito sa presyo ng patubig, sa presyo ng irigasyon, at iba pang mga paggagamitan nitong dam na ito. No? So at tingin ko hangga't hindi nare-resolve yan at hindi nagiging maipakita na talagang mas malaki ang benepisyo para sa ating mamamayan, hindi na muna dapat ipagpatuloy itong proyektong ito. Well, ang pangunahing nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin ay itong napakataas na presyo ng kuryente, ng langis, at iba pang mga basic utilities and services. No? At kailangan talagang decisively address ng gobyerno yung ating panawagan na i-repeal yung Oil Deregulation Law, na itigil na yung privatization sa industriya ng kuryente, and then as a immediate measure itong either pag-alis or pagbawas ng value-added tax sa kuryente, sa tubig at sa langis. No? So usapin ng presyo, yun yung kailangang harapin ng gobyerno dahil yun yung pinakamalaking iniinda ng ating mamamayan, no? Lalo na yung mahihirap. Pangalawang kailangan pagtuunan ng pansin ay itong kakulangan sa kabuhayan at trabaho ng ating mamamayan. In particular, kailangan bigyan ng dagdag na suporta yung ating mga micro, small, and medium enterprises dahil kulang na kulang ang suporta ng pamahalaan sa kanila at sila yung nagbibigay ng mas maraming trabaho sa ating ekonomiya. Of course, yung patuloy na pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa and yung mas maayos na kabuhayan para sa ating mga magsasaka, kailangan ding asikasuhin yan sa Senado. And of course, yung ating patuloy na paglaban sa corruption is also a main advocacy natin na dadalhin din natin sa Senado. Unang-una, nais natin magpasalamat sa patuloy na suporta at tiwala na binibigay ng ating mamamayan dito sa Iloilo at sa kabuuan ng Panay. No? Napakalaking bagay po ang inyong suporta sa aming mga gawain doon sa Kongreso at naipagpatuloy namin yung aming pagseserbisyo sa inyo. At the same time, malaki po yung hamon na ating haharapin sa 2013 elections sa pagtakbo para sa Senado at mangangailangan po ako ng inyong tulong dito na ako sa lalong-lalo na dito sa Iloilo at Panay para maipagpatuloy pa doon sa Senado yung mga advokasya, ang mga panukalang batas na ipinaglaban natin ng 3 termino
doon naman sa Kongreso. So, ang nais po natin ay magkaroon ng tunay na boses yung ating karaniwang mamamayan doon sa Senado. Ito po yung naging tungkulin natin sa nakaraang 9 na taon sa Kongreso, and hopefully sa suporta po ng ating mamamayan dito sa Iloilo at Panay ay may pagpapatuloy natin ng pagiging boses ng karaniwang tao sa Senado. Yan po ang simpleng sikat na si Teodoro Teddy Casino. Hanggang sa muli, abangan ninyo ang paglalakbay patungo sa pagbabago ni Teddy Casino at ng sambayanang Pilipino.